Ang pangalan ni Alon Del Mar ay kasingsingil ng kapangyarihan. Sa loob ng makabagong boardroom na napapalibutan ng salamin, kung saan tanaw ang buong syudad ng Maynila, ang bawat salita niya ay batas. Ang bawat galaw niya ay kinakalkula. The merger is non-negotiable. Either they accept our terms or we walk away. Simple as that. Malamig at matigas ang boses ni Alon. Ang mga miyembro ng board, mga lalaking mas matanda sa kanya, ay tahimik na tumango. Walang nangahas na kumontra. Sa mundo ng negosyo, si Alon ay isang alon na kayang lumamon ng kahit anong barko na humarang sa kanyang daraanan. Ngunit habang nagpapatuloy ang diskusyon tungkol sa milyon-milyong pisong transaksyon, ang isip ni Alon ay nagsimulang maglakbay. Palihim niyang binuksan ang kanyang mamahaling leather wallet sa ilalim ng mesa. Doon, sa isang maliit na sisidlan, ay nakatago ang isang litratong kupas na at may mga tupi na sa gilid. Isang babaeng may simpleng ngiti at mga matang nangungusap. Si Hiraya, 7 taon na. 7 taon na siyang multo sa kanyang isipan. Ang babaeng dumating sa buhay niya bilang personal na kasambahay at umalis na parang isang panaginip. Dala ang isang piraso ng kanyang puso. Mula noon, bawat araw ay isang paghahanap. Ginamit niya ang kanyang pera at impluensya, ngunit para siyang naghahanap ng isang karayom sa gitna ng dayami. Si Hiraya Jimenez ay naglahong parang bula. "Sir, Mr. Del Mar?" Napaigtad si Alon at mabilis na isinara ang kanyang wallet. Tumingin siya sa nagsalita. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa pagiging kasing lamig ng yelo. "The meeting is adjourned." Tumayo siya. Iniwan ang mga taong naguguluhan. Kailangan niyang umalis. May flight siya papuntang Cebu para sa isang business expansion. Isa na namang biyahe. Isa na namang pagtakas mula sa mansyon na malaki ngunit walang buhay. Ang gulo at ingay ng airport ay kabaligtaran ng katahimikan sa kanyang boardroom. Mga taong nagmamadali, mga anunsyo sa speaker, mga batang tumatakbo. Naiirita si Alon sa lahat ng ito. Para sa kanya, ang mga lugar na tulad nito ay simbolo lamang ng pag-alis at pagdating, ngunit hindi kailanman ng pananatili. Habang naglalakad siya patungo sa pre-departure area, isang pamilyar na tawa ng isang bata ang pumukaw sa kanyang atensyon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit lumingon siya. At doon, sa gitna ng dagat ng mga tao, nakita niya ito. Hindi isang multo, hindi isang alaala, isang babaeng nakasuot ng simpleng bestida, ang buhok ay nakatali lang ng simple. Nakaupo siya sa isa sa mga upuan, abala sa pag-aayos ng gamit sa isang maliit na backpack. Sa tabi niya, isang batang lalaki na may edad 5 o 6, tumatawa habang naglalaro ng isang maliit na kotseng gawa sa kahoy. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Alon. Ang paghinga niya ay biglang naging mabigat. 7 taon ng paghahanap at ngayon, sa isang lugar na hindi niya inaasahan, naroon siya. Si Hiraya. Hindi siya nagbago. May mga bahagyang linya na sa gilid ng kanyang mga mata kapag siya'y ngumingiti, ngunit ang ngiting iyon pa rin ang ngiting nagpapatigil sa mundo ni Alon. Nakatayo lang siya roon, hindi makagalaw. Anong gagawin niya? Lalapitan ba niya? Sisigawan? Tatanungin kung bakit? Bago pa man siya makapagdesisyon, ang tadhana na mismo ang gumawa ng paraan. Ang batang lalaki, sa sobrang katuwaan, ay aksidenteng nabitawan ang kanyang laruan.
Ang maliit na kotseng kahoy ay gumulong sa sahig na marmol, paikot-ikot, hanggang sa huminto ito ng eksakto sa dulo ng kanyang mamahaling sapatos na gawa sa Italianong katad. Yumuko ang bata para kunin ito, ngunit natigilan nang makita ang mga sapatos na nakaharang. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin. Automatikong yumuko si Alon. Dinampot niya ang laruan. At nang iangat niya ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay sumalubong sa mga mata ng babaeng kanina pa niya tinititigan. Si Hiraya. Nakita ni Alon ang pagkasindak sa mga mata nito. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Napalitan ng pamumutla. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Para siyang nakakita ng isang multo mula sa nakaraang hindi na niya gustong balikan. 7 taon. Sa isang iglap, ang 7 taon na iyon ay naglaho. Ang sakit, ang galit, ang pangungulila. Lahat ay bumalik. Mama! Ang tawag ng bata ang bumasag sa katahimikan na bumabalot sa kanilang dalawa. Mabilis itong tumakbo at yumakap sa mga binti ni Hiraya na para bang naghahanap ng proteksyon. Si Alon ay nanatiling nakayuko. Hawak pa rin ang laruang kahoy. Ngunit ang tingin niya ngayon ay napunta sa bata. Pinagmasdan niya itong mabuti. Ang hugis ng kanyang mukha, ang kanyang mga mata, ang paraan ng pagkunot ng kanyang noo. At doon niya nakita. Hindi maaari. Nakita niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga mata, noong siya'y bata pa. Ang panganatatak ng mga Delmar. Isang miniature na bersyon niya na nakayakap sa babaeng pinakamamahal niya. Ang tibok ng puso ni Alon ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Hiraya. Ngunit ang tanong ay malinaw na para sa kanya. Ang mga kamay ni Hiraya ay nanginginig habang hinihimas ang buhok ng kanyang anak. Umiiwas siya ng tingin, ngunit alam niyang wala na siyang matatakbuhan. Ang sikretong itinago niya sa loob ng 7 taon ay sasabog na. Humakbang si Alon palapit. Bawat hakbang ay mabigat, puno ng galit, sakit, at isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Hiraya, sapat lang para hindi ito makatakas. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas ito, ay garalgal at puno ng awtoridad na hindi matitinag. Hiraya, sino ang ama ng batang ito? Ang tanong ni Alon ay parang isang dagundong ng kulog sa isang tahimik na kalangitan. Binasag nito ang maliit at payapang mundo na binuo ni Hiraya sa loob ng 7 taon. Ang mahigpit na pagkakahawak niya sa kanyang braso ay isang paalala. Isang pisikal na paalala ng kapangyarihan at intensidad ng lalaking ito. Isang bagay na sinubukan niyang kalimutan. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng sarili niyang dibdib. Ang ingay ng airport ay biglang nawala. Ang mga mukha ng mga tao sa paligid ay naging malabo. Ang tanging malinaw lamang ay ang mga mata ni Alon, nag-aapoy sa galit, nasasaktan, at naghahanap ng kasagutan. Mama, sino po siya? Tanong ni Sinag. Ang maliit na boses nito ang gumising kay Hiraya mula sa kanyang pagkatulala. Mahigpit siyang niyakap ng anak na tila nararamdaman ang tensyon sa pagitan ng dalawang matanda. Doon nagbalik ang lakas ni Hiraya. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa bata. Marahan niyang inalis ang kamay ni Alon sa kanyang braso. Ang kanyang mga mata
Bagamat puno ng takot, ay nagpakita ng isang kislap ng katapangan. "Huwag dito, Alon!" Nagtitinginan ang mga tao. Nakita ni Alon ang katotohanan sa sinabi niya. Para sa isang taong katulad niyang palaging nasa mata ng publiko, isang eskandalo sa airport ang huling bagay na kailangan niya. Binitawan niya si Hiraya, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling nakatutok. Isang babala na hindi pa tapos ang usapan. "May coffee shop sa dulo. Doon tayo mag-usap," utos niya. Hindi isang pakiusap. Walang nagawa si Hiraya kundi sumunod. Karga-karga si Sinag, na ngayon ay tahimik na nakasubsob sa kanyang balikat. Sumunod siya sa likod ni Alon, na parang isang bilanggo na dinadala sa kanyang selda. Sa loob ng hindi gaanong mataong coffee shop, umupo sila sa pinakasulok na mesa. Si Sinag ay nakatulog na sa pagod at pagkalito. Inayos siya ni Hiraya sa upuan sa tabi niya. Hinubad ang sariling jacket at ipinangkumot dito. Ito ang kanyang mundo, ang tanging yaman niya. At ngayon, ito ay nasa panganib. 7 taon, Hiraya, basag ni Alon sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pait. 7 taon kitang hinanap. Ginalugad ko ang bawat sulok. Pero naglaho ka. Bakit? Yumuko si Hiraya. Paano niya ipapaliwanag ang isang desisyon na binuo mula sa takot at kahihiyan? Hindi mo maiintindihan. Subukan mo, giit ni Alon. Dahil sa tingin ko, may karapatan akong malaman kung bakit mo itinago sa akin ang sarili kong anak. Ang mga salitang sarili kong anak ay tumusok sa puso ni Hiraya na parang isang punyal. Totoo. Ngunit sa isip niya, ang pag-amin dito ay nangangahulugan ng pagkawala. Dahil natakot ako, sa wakas, lumabas ang emosyon sa kanyang boses. Natakot ako sa mundo mo, Alon, sa pamilya mo, sa kung paano nila ako tiningnan. Biglang bumalik sa alaala niya ang isang gabi, ilang araw bago siya tumakas. Ang ina ni Alon, si Senyora Del Mar, ay pinatawag siya sa library. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng marmol na sahig. "Alam mo kung saan ka lulugar? Hindi ba, Hiraya?" Sabi nito sa kanya noon. "Isa ka lamang katulong. Ang anak ko ay para sa isang babaeng kalebel niya. Huwag kang mangarap ng isang bagay na hindi para sa'yo. Dahil sa huli, ikaw lang din ang masasaktan." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Isang lason na dahan-dahang pumatay sa anumang pag-asa na namumuo sa kanyang puso. "Hindi ako para sa'yo," bulong ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. At ayokong lumaki ang anak ko sa isang mundo kung saan palagi siyang huhusgahan dahil sa kung sino ang nanay niya. Tinitigan siya ni Alon at sa isang saglit, nakita ni Hiraya ang sakit sa mga mata nito. Kinuha nito ang telepono ni Hiraya na nasa mesa. Bago pa man siya makapalag, binuksan na nito ang gallery. Doon bumungad kay Alon ang isang buhay na hindi niya naging parte. Mga litrato ni Sinag bilang isang sanggol. Ang unang ngiti nito. Ang unang hakbang. Ang unang kaarawan na may isang maliit na cupcake na may kandila. Bawat larawan ay isang patunay ng pagmamahal ni Hiraya at isang sampal sa mukha ni Alon. "Ipinagkait mo sa akin ang lahat ng ito," sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pighati. "Habang ako, parang tangang naghahanap sa'yo. Ikaw, masaya ka pala." "Hindi mo alam ang pinagdaanan ko," sigaw ni Hiraya.
Akala mo ba naging madali ang lahat? Pinalaki ko siyang mag-isa. Bawat lagnat niya, ako ang nag-alala. Bawat tagumpay niya sa eskwela, ako lang ang pumalakpak. Huwag mong sabihin na naging masaya ako na wala ka dahil gabi-gabi, tinatanong niya kung nasaan ang tatay niya. Natigilan si Alon. Ang katotohanang iyon ay tumama sa kanya ng husto. Ibinalik niya ang telepono. Huminga siya ng malalim. Sinusubukang kontrolin ang kanyang emosyon. Nang magsalita siyang muli, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging CEO. Malamig, desidido, at hindi matitinag. He is my son. Karapatan kong makilala siya. Tumayo si Hiraya, gulat at takot sa direksyon ng usapan. Anong ibig mong sabihin? Sasama kayo sa akin pabalik ng Maynila. Ngayon din. Umiling-iling si Hiraya, ang panik ay muling gumapang sa kanyang sistema. Hindi, hindi maaari. May buhay na kami sa probinsya. May tahanan cafe ako. May mga kaibigan. At may ama ang anak mo dito sa Maynila. Putol ni Alon. Hindi ako babalik sa impyernong iyon, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay tumataas. Ginising niya si Sinag. Aalis na kami. Mabilis siyang tumayo, pero mas mabilis si Alon. Hinarangan niya ang daan ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay madilim at puno ng determinasyon. Nakita ni Hiraya na wala na ang Alon na minsan niyang minahal. Ang kaharap niya ngayon ay si Alon Del Mar, ang CEO na hindi sanay matalo. May pagpipilian ka, Hiraya? Sabi niya. Ang bawat salita ay mabigat at may diin. Sumama kayo sa akin pabalik ng Maynila ng maayos. Tumingin siya sa natutulog na si Sinag at pagkatapos ay ibinalik ang kanyang tingin kay Hiraya. Ang mga mata ay puno ng isang banta na nagpayanig sa buong pagkatao niya. O ipaglalaban ko sa korte ang kustodya ng anak KO. Ang salitang korte ay ang huling baraha. Alam ni Alon na ito ay isang maruming laro, isang pananakot na hindi karapat-dapat sa pagmamahal na minsan niyang naramdaman para kay Hiraya. Ngunit sa puntong iyon, wala na siyang pakialam. Ang takot na muling mawala sa kanya ang mag-ina ay mas matindi kaysa sa kanyang konsensya. Nakita niya ang pagguho ng lahat ng paninindigan sa mga mata ni Hiraya. Ang katapangan ay napalitan ng pagkatalo. Ang galit ay nalunod sa kawalan ng pag-asa. Sa huli, tumango ito, isang halos hindi makitang paggalaw. Ngunit para kay Elon, iyon ay isang tagumpay. Hindi na sila sumakay sa commercial flight. Sa isang tawag lang, isang private jet ng Del Mar Corporation ang inihanda para sa kanila. Ito ang mundo ni Alon. Mabilis, episyente, at kayang bilhin ang lahat, pati na ang oras. Sa loob ng eroplano, ang katahimikan ay halos nakakabingi. Si Sinag, sa unang pagkakataon na makasakay sa isang eroplano, ay hindi mapakali sa tuwa. Ang mga mata niya ay malikot, nakadungaw sa bintana, namimilog sa pagkamangha sa mga ulap na parang bulak. Mama, look! Ang lambot! Sabi nito, habang nakaturo sa labas. Isang pilit ng ngiti lamang ang isinukli ni Hiraya. Ngunit nakita ni Alon ang lungkot sa likod ng ngiting iyon. Nanatili itong tahimik sa buong biyahe. Ang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa kanyang kandungan. Para siyang isang ibon na isinilid sa isang gintong hawla. Si Alon naman, hindi mapakali. Ninanakawan niya ng tingin ang mag-ina. Ito na.
Ang pangarap niya sa loob ng 7 taon na makitang muli si Hiraya ay natupad na. Ngunit bakit parang mas malayo sila sa isa't isa ngayon? Pinagmamasdan niya si Sinag, ang bawat ngiti, ang bawat galaw. May isang bahagi sa puso niya na nag-uumapaw sa isang kakaibang saya. Ngunit mayroon ding isang malaking butas na dulot ng 7 taon na nasayang. Paglapag nila sa Maynila, isang itim at makintab na sasakyan ang naghihintay na sa kanila. Habang binabagtas nila ang daan patungo sa Villa Alon, naramdaman ni Alon ang pagtigas ng katawan ni Hiraya sa tabi niya. Ang dambuhalang gate ng Villa Alon ay dahan-dahang bumukas na parang isang bibig na handang lumamon sa kanila. Ang mansyon ay kasing enggrande at kasing intimidating pa rin tulad ng dati. Para kay Alon ito ay tahanan. Ngunit alam niya, para kay Hiraya, ito ay isang kulungan. Wow! Ang laki naman ng bahay niyo, tito! Manghang sabi ni Sinag, na ngayon ay gising na muli. Hindi nakasagot si Alon. Ang salitang tito ay porang isang sampal. Pagbaba nila ng sasakyan, sumalubong sa kanila ang mga kasambahay na nakahilera. Lahat sila ay yumuko. Ngunit kitang-kita ni Alon ang pagtataka at tsismis sa kanilang mga mata. At sa may pinto, nakatayo ang reyna ng mansyon. Ang kanyang ina, si Senyora Beatriz del Mar. Nakasuot ito ng isang eleganteng damit pambahay. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Alon, sabi nito. Ang boses ay malamig. What is the meaning of this? Ang kanyang tingin ay dumaan kay Sinag at huminto kay Hiraya, puno ng pag-uyam. Ma, this is Hiraya. And this, sabi ni Alon, inilagay ang kamay sa balikat ni Sinag, is Sinag, my son. Isang halos hindi mahahalata pagtaas ng kilay ang tanging reaksyon ng kanyang ina. Tiningnan niya si Hiraya mula ulo hanggang paa. I see. The maid has returned. Naramdaman ni Alon ang panginginig ni Hiraya. Humigpit ang hawak niya sa kamay ng anak. Ma, that's enough, maring sabi ni Alon. Ihanda niyo ang guest room para sa kanila. Hindi na sumagot ang kanyang ina. Tumalikod lang ito at naglakad papasok. Isang malinaw na mensahe na hindi ito natutuwa sa mga bisita. Dinala ni Alon ang mag-ina sa isang maluwag na kwarto na may tanawin ng hardin. Lahat ay bago at mamahalin, ngunit ang pakiramdam ay malamig. Magpahinga muna kayo, sabi ni Alon. Hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Para maibsan ang awkward na katahimikan, inabot niya ang isang malaking kahon na ipinabili niya kanina. Ito, para sa'yo, Sinag. Binuksan ito ng bata. Isang mamahaling remote-controlled na sasakyan ang laman. Ngumiti si Sinag. Salamat po. Ngunit, pagkatapos ng ilang sandali, kinuha nitong muli mula sa kanyang bulsa ang maliit at luma niyang kotseng kahoy at nagsimulang maglaro ulit dito. Naramdaman ni Alon ang isang kirot. Napagtanto niya na hindi niya kayang bilhin ang 7 taon na nawala. Hindi niya kilala ang sarili niyang anak. Iniwan niya silang dalawa sa kwarto para bigyan ng espasyo. Pagbalik niya sa sala, naghihintay na ang kanyang ina. Are you out of your mind, Alon? Bringing that woman and that child here? He is my son, Ma, and my grandson. He is a scandal waiting to happen. Paano na si Clara? Ang pamilya niya? Wala na kami ni Clara. Matagal na. Madiing sagot ni Alon.
Nagpunta siya sa bintana, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Tumingin siya sa labas at nakita niya si Hiraya at Sinag na naglalakad sa hardin. Nakikita niya kung gaano kaingat si Hiraya sa anak nito. Nakikita niya ang pagmamahal. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa mansyon na ito. Gabi na nang magpasya siyang kausapin muli si Hiraya. Kumatok siya sa pinto ng kwarto nito. Nang bumukas ito, nakita niya si Hiraya na nakatingin sa labas ng bintana. "Hindi ka pa ba matutulog?" tanong niya. Umiling ito. "Hindi ako makatulog. Masyadong malaki ang kwartong ito. Masyadong tahimik." Alam ni Alon ang ibig niyang sabihin. Ang katahimikan sa mansyon ay hindi kapayapaan. Ito ay bigat. Hiraya, ay, nagsimula siyang magsalita. Ngunit hindi niya alam kung paano tatapusin. Gusto niyang humingi ng tawad, ngunit ang pride niya ay humaharang. Gusto niyang sabihin na aayusin niya ang lahat, ngunit alam niyang mga salita lang iyon. "Magpahinga ka na," sabi na lang niya. "May pag-uusapan pa tayo bukas." Tumango lang si Hiraya nang hindi lumilingon. Habang papalabas si Alon ng kwarto, handa nang isara ang pinto. Isang tunog ng makina ng sasakyan ang narinig niya mula sa driveway. Isang tunog na kilalang kilala niya. Sumilip siya sa bintana ng hallway. Isang pamilyar na puting luxury sedan ang huminto sa tapat ng main entrance. Bumukas ang pinto ng sasakyan. At mula dito, lumabas ang isang babaeng nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida. Ang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa at karangyaan. Si Clara Montesillo. Lumingon ito at ang mga mata ay tila tumagos sa bintana at tumama ng diretso sa kanya. Ngumiti ito, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. At pagkatapos, ang kanyang tingin ay napadako sa bintana ng guest room kung nasaan si Hiraya. Saktong lumingon si Hiraya at nagtama ang kanilang mga paningin. Bumaba si Alon sa hagdanan, nararamdaman ang paparating na bagyo. Sinalubong niya si Clara sa may pinto. "Alon, darling," bati nito. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng lason. Ang kanyang mga mata ay lumampas sa balikat ni Alon. Nakatitig sa gawi kung saan nakatayo si Hiraya sa itaas. "You didn't tell me you had guests." Ang pagdating ni Clara Montesillo ay parang isang malamig na hangin na biglang pumasok at nagpatay sa natitirang mumunting init sa loob ng Villa Alon. Mula sa itaas ng engrandeng hagdanan, pinanood ni Hiraya ang eksena sa ibaba. Ang paraan ng pagbati ni Clara kay Alon, isang magaang halik sa pisngi na nagtagal ng bahagya, ay nagpadala ng isang pamilyar na kirot sa puso ni Hiraya. Ito ang babaeng nababagay kay Alon. Maganda, mayaman, at nag-uumapaw sa kumpiyansa. Lahat ng bagay na hindi siya. "Clara, what are you doing here this late?" tanong ni Alon. Ang boses ay may bahid ng inis, ngunit sinubukan niyang maging magalang. "Oh, darling, I was just in the neighborhood. Naisip kong dumaan," malambing na sagot ni Clara. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa itaas, direkta kay Hiraya. "And it seems I came at the perfect time. May bisita ka pala. Your mother didn't mention." Bumaba si Senyora Del Mar mula sa kanyang silid, na tila hinihintay talaga ang pagdating ni Clara. "Clara Hija, mabutit na padalaw ka. Come, join us. Nagpahanda ako ng merienda." Ang ngiti ng matanda ay mainit para kay Clara. Isang bagay na hindi kailanman
ipinakita sa kanya. Napilitan si Hiraya na bumaba. Ang bawat hakbang niya sa malawak na hagdanan ay parang isang paglalakad patungo sa bitayan. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa dati, ang kasambahay na si Hiraya Jimenez, na laging nakayuko at takot magkamali. "So this is the guest?" Sabi ni Clara nang makalapit si Hiraya, ang kanyang tingin ay mapanuri. "I'm Clara Montesio." Inilahad niya ang kamay na may suot na malaking diamanteng singsing. "Hiraya," simpleng sagot niya at marahang inabot ang kamay ni Clara. Ang pagkakamay ay mabilis at malamig. Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakanakakapanikip ng dibdib na naranasan ni Hiraya. Si Clara at ang ina ni Alon ang nag-usap tungkol sa mga bagay na hindi niya maintindihan. Mga charity ball, mga biyahe sa Europa, mga pangalan ng mga maimpluwensyang pamilya. Siya at si Sinag ay tila mga estranghero na naligaw sa isang piging na hindi sila imbitado. Si Alon naman ay tahimik, ngunit ramdam ni Hiraya ang tensyon sa pagitan nilang lahat. "And you, Hiraya," biglang sabi ni Clara, na binasag ang kanyang katahimikan. "Saan ka nga ulit galing? I heard you used to work here. What a small world, no? After all these years, you're back. Parang teleserye lang." Ngumiti si Hiraya ng pilit. "Nakatira po ako sa probinsya. May maliit akong coffee shop doon." "Oh, a coffee shop. How quaint," sabi ni Clara, na may halong pangmamaliit sa tono. "Mahirap sigurong palakihin ang isang bata ng mag-isa, no? Buti na lang at nandyan si Alon para tulungan ka ngayon." Ang bawat salita ni Clara ay isang patutsada, isang karayom na tumutusok sa kanyang kahinaan. Gusto niyang sumagot, ngunit ano ang sasabihin niya? Lahat ng sinabi nito ay totoo. Kinabukasan, inanunsyo ni Alon na may isang importanteng business gala silang dadaluhan. Isang paraan, ayon sa kanya, para ipakilala ng maayos si Sinag sa lipunan. "Hindi ko kailangan yan, Alon. Hindi namin kailangan yan." Pagtutol ni Hiraya nang sila'y nasa silid na. "Kailangan natin to, Hiraya, para matigil na ang mga tanong," giit ni Alon. "Hayaan mong ipakita ko sa lahat na pananagutan kita. Kayo." Ang salitang pananagutan ay muling nagbigay ng kirot sa kanya. Tungkulin, hindi pagmamahal. Isang stylist ang dumating ng hapong iyon. Dala-dala ang isang napakagandang navy blue na gown. Isinuot ito ni Hiraya. Bagay na bagay sa kanya, ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, isang estranghero ang nakita niya. Hindi ito si Hiraya, ang simpleng may-ari ng Tahanan Cafe. Ito ay isang babaeng nagpapanggap. Sa gala, ang lahat ng mata ay nasa kanila. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Si Alon ay nanatiling matatag sa kanyang tabi, ang kamay ay palaging nasa kanyang likuran. Isang kilos na dapat ay magbibigay sa kanya ng seguridad, ngunit nagpaparamdam lamang sa kanya na siya ay isang pag-aari na ipinapakita. Habang kumukuha si Alon ng maiinom, nilapitan siya ni Clara. Ang suot nitong pulang bestida ay agaw pansin. "You know, that dress doesn't hide where you came from." Bulong nito sa kanya. Sapat lang para siya ang makarinig. "No matter what you wear, you will always be the maid who got lucky." At sa oras na magsawa si Alon sa bago niyang laruan, saan ka pupulutin?
Parang isang sampal ang mga salita ni Clara. At para dagdagan pa ang sakit, sa isang aksidente, natabig ni Clara ang hawak nitong red wine at ang mamahaling alak ay tumapon lahat sa kanyang gown. "Oh my goodness! I'm so sorry!" sabi ni Clara. Ang kanyang pagkukunwari ay perpekto. Napatakbo si Hiraya papuntang banyo. Ang mga luha ng kahihiyan at galit ay nagbabadyang tumulo. Habang pinupunasan niya ang mantsa na hindi naman matatanggal, ang kanyang telepono ay tumunog. Si Lino, ang matalik niyang kaibigan, ang kanyang sandalan. "Hira, kumusta ka na dyan? Okay ka lang ba?" Tanong nito, puno ng pag-aalala. Sa wakas, bumuhos ang kanyang mga luha. Ang boses ni Lino ay ang tanging pamilyar at ligtas na bagay sa gabing iyon. "Lino, gusto ko nang umuwi," hikbi niya. "Hindi ko na kaya. Hindi ito ang mundo ko. Ang gulo-gulo." "Anong nangyari? Sinaktan ka ba nila?" "Hindi ko alam." Si Alon. Mabait naman siya pero parang kinokontrol niya ang lahat. At yung babae si Clara, "Lino, natatakot ako." "Hira, magpakatatag ka. Nandyan ka para kay Sinag, tandaan mo yan." Paalala ni Lino. "Sana nandito ako para mayakap ka." Sana nga, sana nandito ka, Lino," sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay basag. Nang ibaba niya ang tawag, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya si Alon Pobay na nababana na nakatayo sa may pintuan ng banyo. Ang kanyang muka ay madilim. Ang panga ay matigas. Hindi niya alam kung gaano katagal na itong nakatayo roon o kung gaano karami ang narinig nito. Ngunit sa paraan ng pagtingin nito sa kanya, isang tingin na puno ng hinala at isang damdamin na kasing itim ng galit. Alam ni Hiraya na ang narinig nito ay sapat na para wasakin ang anumang mumunting tiwala na nagsisimula ng mabuo sa pagitan nilang dalawa. Ang mga salitang, "Sana nandito ka, Lino," ay umaling-aw-ngaw sa isipan ni Alon na parang isang sirang plaka. Bawat pantig ay isang patalim na tumatarok sa kanyang pagkalalaki, sa kanyang ego. Habang pauwi sila mula sa gala, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Hindi niya matingnan si Hiraya. Ang galit sa loob niya ay isang halimaw na nagwawala at natatakot siyang kapag nagsalita siya, hindi na niya ito mapipigilan. Siya, si Alon del Mar. Ginawa niya ang lahat para mahanap ito. Hinarap niya ang kanyang ina. Handa siyang kalabanin ang buong mundo para dito. Tapos sa isang iglap, malalaman niyang may iba palang hinahanap-hanap ito. Isang Lino? Nang sumunod na araw, ang buong mansyon ay nababalot ng yelo. Hindi pinapansin ni Alon si Hiraya. Bawat tanong nito ay sinasagot niya ng isang matigas na tango o iling. Ang almusal ay isang pagpapahirap. Si Hiraya ay naguguluhan, si Sinag ay nalulungkot, at ang ina ni Alon ay tila nasiyahan sa namumuong tensyon. Hindi na nakatiis si Alon. Ipinag-utos niya sa kanyang private investigator. Ang parehong taong walang sawang tumulong sa kanyang maghanap sa loob ng 7 taon. Na alamin ang lahat tungkol sa isang lalaking nagngangalang Lino Santiago mula sa probinsya ng Talavera. "Gusto kong malaman ang lahat," madiing utos niya sa telepono habang nakakulong sa kanyang opisina. "Lahat." Samantala, napansin ni Hiraya ang biglang pagbabago
ng pakikitungo ni Alon. Ang dating pilit na pagiging sibilisado ay napalitan ng isang malamig na distansya. Nasasaktan siya at nalilito. Sa hardin ng mansyon, habang pinapanood niya si Sinag na naglalaro, nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Nakita niya si Alon na nakatayo sa bintana ng opisina nito. Nakatingin sa kanila. Ngunit ang tingin nito ay hindi na tulad ng dati. May hinala, may pait. Kinahapunan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang lalaking may simpleng pananamit. May daladalang backpack at may ngiti sa mga labi na halatang pilit. Si Lino. Lino! Gulat na sabi ni Hiraya, ngunit may kasamang ginhawa. Tumakbo siya at niyakap ito ng mahigpit. Anong ginagawa mo dito? Hindi ako mapakali. Narinig ko sa boses mo kagabi na hindi ka okay, sagot ni Lino. Hinahaplos ang likod ng kaibigan. Nag-aalala ako sa'yo, Hira. Ang eksenang iyon, ang yakap na iyon, ay nasaksihan ni Alon mula sa bintana. Para siyang sinaksak. Ang hinala niya ay nagkaroon ng muka. At ngayon, ang mukang iyon ay nasa pamamahay na niya. Bumaba si Alon, ang kanyang mga hakbang ay mabibigat sa marmol na sahig. Ang kanyang muka ay kasing itim ng namumuong bagyo. So you are Lino, sabi ni Alon. Ang boses ay walang emosyon, ngunit puno ng pagbabanta. Hindi niya ito tinanong. Sinabi niya ito. Humiwalay sa yakap si Hiraya. Gulat sa biglang pagsulpot ni Alon. Si Lino naman, kahit nagulat, ay sinubukang maging magalang. Ako nga po, Lino Santiago. Kaibigan po ni Hiraya. Kaibigan, inulit ni Alon, na para bang ang salita ay isang kasinungalingan. Iyon ba ang tawag niyo sa kung ano man ang mayroon kayo? Doon na nagsimulang mag-init ang ulo ni Hiraya. Alon, ano bang sinasabi mo? Magkaibigan lang kami. Talaga ba, Hiraya? Sarkastikong tanong ni Alon. Kaya pala siya ang hinahanap-hanap mo kagabi? Kaya pala siya ang tinatakbuhan mo kapag nahihirapan ka? 7 taon kang nawala. Siguro naman, hindi ka nag-iisa sa loob ng 7 taon na yon, hindi ba? Ang akusasyon ay isang malakas na sampal sa pagkatao ni Hiraya. Hindi niya sukat akalain na ganito kababaw ang tingin sa kanya ni Alon. Wala kang karapatang pagsalitaan siya ng ganyan, sigaw ni Hiraya. Inilalagay ang sarili sa pagitan ng dalawang lalaki. Si Lino, na kanina pa tahimik ay hindi na nakatiis. Sir, wala po kayong alam sa pinagsamahan namin. Kung iniisip nyo na, huwag ka nang magpanggap, putol ni Alon. Ang galit ay sumabog na. Alam ko na ang lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit ayaw niyang manatili dito. Ikaw ang dahilan kung bakit palagi siyang takot dahil umaasa siyang babalikan mo siya. Alon, tumigil ka na! Umiiyak na pakiusap ni Hiraya. Ngunit hindi nakinig si Alon. Humarap siya kay Lino, ang mga mata ay nag-aapoy. Sabihin mo sa akin, anong klase kang lalaki? Hinayaan mong palakihin ng babae ang anak ng iba habang ikaw nakikinabang lang? Iyon na ang huling patak. Tama na. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa tensyon. Si Lino. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit, galit, at isang emosyon na hindi maintindihan ni Alon. Humarap si Lino kay Alon, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Gusto mong malaman ang totoo? Nanginginig ang boses ni Lino. Gusto mong malaman kung anong mayroon kami ni Hiraya? Si Hiraya ang kapatid ko. Ang pamilya ko.
Ang pinakamatalik kong kaibigan sa buong mundo. Pero hindi ko siya maaaring mahalin sa paraang iniisip mo. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Kahit si Hiraya ay natigilan sa biglaang pag-amin ni Lino. Tumingin si Lino kay Alon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Hindi ko siya maaaring mahalin sa ganyang paraan dahil lalaki rin ang gusto ko. Ang revelasyon ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng sala. Natulala si Alon. Ang lahat ng galit, ang lahat ng selos, ang lahat ng hinala, lahat ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding, nakakahiwang pakiramdam ng pagkakamali. Tumingin siya kay Hiraya, na ngayon ay umiiyak na habang yakap-yakap si Lino. Nagpanggap kaming magkasintahan sa probinsya, paliwanag ni Hiraya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Para protektahan kami ni Sinag, para walang mambastos sa akin, para may masabi akong pamilya kapag may nagtatanong. Si Lino, isinakripisyo niya ang sarili niyang katahimikan para sa amin. Tumingin si Alon sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito, na kayang kontrolin ang isang korporasyon, ay nanginginig. Napagtanto niya ang laki ng kanyang pagkakamali. Hinusgahan niya ang babaeng mahal niya. Ininsulto niya ang isang taong walang ginawa, kundi ang protektahan ito. Mula sa di kalayuan, sa may pasilyo, nakatayo si Clara Montesillo. Hindi niya narinig ang buong usapan, ngunit nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagguho ng galit ni Alon at ang paglitaw ng pagsisisi sa mukha nito. Nakita niya ang tanan niya ang pagkakayakap ni Hiraya at Lino. At sa isip niya, isang masamang plano ang nabuo. Ang kasintahan ni Hiraya ay hindi pala isang banta. Isa itong kahinaan. At ngayon, alam na ni Clara kung saan niya ito unang sasaktan. Ang pag-amin ni Lino ay nag-iwan ng isang malalim na sugat sa katahimikan ng Villa Alon. Pagkatapos ng eksena sa sala, umalis din si Lino kinabukasan, ngunit hindi bago nito yakapin si Hiraya ng mahigpit. "Mag-ingat ka dito, Hira," bulong nito. "Huwag mong hayaang apakan nila ang pagkatao mo." Naiwan si Hiraya na may dalang bigat sa dibdib. Si Alon ay ilang beses na sinubukang humingi ng tawad. Ang kanyang mga sorry ay sinsero. Nakikita niya iyon sa mga mata nito. Ngunit ang sakit ng kanyang mga akusasyon ay hindi basta-basta mabubura ng isang salita. May isang pader na muling nabuo sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa kahihiyan ni Alon at sa nasirang tiwala ni Hiraya. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Alon na bumawi. Naging mas malambing ito, mas pasensyoso kay Sinag. Ngunit para kay Hiraya, ang bawat kilos nito ay may kaakibat na anino ng pagdududa. Ginagawa ba niya ito dahil sa pagmamahal o dahil sa konsensya? Ang pakiramdam na siya ay isang outsider ay mas lalong tumindi. Ang mga kasambahay ay umiiwas na sa kanya. Kapag siya'y dadaan sa kusina o sa pasilyo, ang masayang kwentuhan ay biglang hihinto, mapapalitan ng isang nakakailang na katahimikan. Ang mga ngiti nila ay pilit at ang mga tingin ay puno ng mga tanong na hindi masabi. Pakiramdam niya, ang bawat galaw niya ay pinapanood, hinuhusgahan. Isang hapon, habang si Sinag ay natutulog, ginamit ni Hiraya ang tablet na iniwan ni Alon sa kanyang silid para maghanap ng mga bagong recipe para sa tahanan cafe. Ito ang tanging paraan para maramdaman niyang konektado pa rin siya sa buhay na binuo niya. Ngunit habang siya'y nagbabrowse, isang article
mula sa isang sikat na gossip blog ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang pamagat ay nakasulat sa malalaking letra, "Ang Sinderelang Kasambahay." CEO ng Delmar Corp. Biktima nga ba ng isang mapanlinlang na babae? Kinabahan si Hiraya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang link. Walang pangalan na binanggit, ngunit ang mga detalye ay hindi maikakaila. Isang makapangyarihang CEO mula sa isang kilalang pamilya. Isang dating katulong na biglang naglaho 7 taon na ang nakalipas. At ang kanyang biglaang pagbabalik, dala-dala ang isang bata na ginagamit umanong alas para makapasok sa yaman ng pamilya. Ang artikulo ay puno ng mga salitang gold digger, social climber, at mapagsamantala. Pinalabas nito na si Hiraya ay isang tusong babae na plinano ang lahat mula sa simula. Parang sinasakal si Hiraya. Ang bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa mga luhang namumuo. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang seksyon ng mga komento. Kawawang CEO. Nagagamit lang pala. Typical story. Gagamitin ng bata para sa pera. Sana hindi magpauto si Mr. Delmar. Halatang-halata naman ang motibo ng babae. Nakakaawa ang totoong fiancé niya. Si Miss Clara Montesillo pa rin ang bagay sa kanya. Hindi na niya kinaya. Naitapon niya ang tablet sa kama at tumakbo papunta sa banyo, kung saan siya napasuka dahil sa sobrang stress at sakit. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Ito ang mundong ayaw niyang pasukin. Isang mundo kung saan ang isang tulad niya ay palaging talo. Kinahapunan. Habang siya'y nakakulong pa rin sa silid, may kumatok. Isang katulong ang nagsabi na may bisita siya, si Clara. Pumasok si Clara sa kanyang silid, dala-dala ang isang buke ng mga puting rosas. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. "Hiraya dear, nabalitaan ko ang nangyari," sabi nito. Umupo sa tabi niya sa kama. Nakakalungkot isipin na may mga taong ganito kasama sa mundo to spread such vicious lies online. Hindi umimik si Hiraya. "I just want you to know na hindi ako naniniwala sa kanila." Patuloy ni Clara. Hinawakan pa ang kanyang kamay. Ang haplos nito ay malamig. "But you have to understand, the Delmar name is very important. Ang ganitong mga issue, nakakasira ito sa reputasyon nila, lalo na kay Alon. Kawawa naman siya. Nadadamay pa sa isang issue na dapat ay pribado." Iyon na. Ang banayad na paninisi. Pinalabas ni Clara na si Hiraya ang may kasalanan sa lahat ng kahihiyang ito. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Alon. Ang muka ay galit na galit. Hawak nito ang kanyang telepono. "Nakita ko na. That bastard blogger. I'm calling my lawyers. I'll sue them. I'll have that site taken down." Sigaw niya. Tumingin siya kay Hiraya. "Huwag kang mag-alala, Hiraya. Ako ang bahala dito. Aayusin ko to." Ngunit ang kanyang mga salita ay hindi nagbigay ng ginhawa kay Hiraya. Sa halip, mas lalo lang siyang nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Si Alon, palaging inaayos ang lahat gamit ang pera at kapangyarihan niya. Ipinapakita lang nito kung gaano sila kamagkaiba. Siya ang problema at si Alon ang solusyon. Palagi na lang siyang magiging isang problema na kailangang ayusin. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Lumabas siya ng silid para uminom ng tubig. Habang pababa siya ng hagdanan, narinig niya ang mga boses mula sa nakasarang pinto ng opisina ni Alon.
Boses ni Alon at ng kanyang ina. Nagtataas sila ng boses. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi para makinig, kundi dahil natigilan siya sa narinig niyang pangalan niya. Hindi ko hahayaan na gantuhin nila si Hiraya ma. She's the mother of my son, mariing sabi ni Alon. At pagkatapos, narinig niya ang malamig at matalas na boses ni Senyora Del Mar. Isang boses na tumagos sa kahoy na pinto at diretsong tumusok sa puso ni Hiraya. Sinabi ko na sayo, ang babaeng yan ay magdadala lang ng kahihiyan sa pamilya natin. Ang mga salita ni Senyora Del Mar ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Hiraya mula sa isang panaginip na pilit niyang pinaniiwalaan. Kahihiyan. Iyon ang tingin sa kanya. Iyon ang magiging tingin sa kanya. Kahit anong gawin niya. Dahan-dahan siyang umatras mula sa tapat ng pinto. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa makapal na karpet. Bumalik siya sa kanyang silid na parang isang kaluluwang ligaw. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina hanggang sa napaupo siya sa sahig. Doon, sa dilim ng malaking silid, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng walang tunog. Ang kanyang mga luha ay hindi na dahil sa galit o kahihiyan. Ito ay mga luha ng pagtanggap. Pagtanggap sa isang katotohanang matagal na niyang tinatakbuhan. Hindi siya kailanman magiging karapat-dapat para sa mundong ito. Hindi para sa kanya ang Villa Alon. Hindi para sa kanya si Alon Del Mar. Ang bawat pagsubok na bumawi ni Alon, ang bawat mamahaling regalo, ang bawat pagtatanggol, lahat ay nagmistulang mga rehas na bakal na lalong nagkukulong sa kanya. Hindi niya gustong maging isang pananagutan. Hindi niya gustong maging isang problema na kailangang ayusin. Gusto lang niyang maging si Hiraya, ang simpleng babae na nagmamahal sa kanyang anak at sa kanyang maliit na coffee shop. Nang pumasok si Alon sa silid, makalipas ang halos 1 oras, nakita niya itong nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan. Ang mga bakas ng luha ay tuyo na sa kanyang mga pisngi. Hiraya, anong problema? Tanong ni Alon. Ang kanyang boses ay pagod. Umupo siya sa tabi nito, ngunit naramdaman niya ang distansya sa pagitan nila. Narinig ko kayo ni Tita Beatriz, mahinang sabi ni Hiraya. Hindi tumitingin sa kanya. Isang buntong hininga ang kumawala kay Alon. Huwag mo siyang pansinin. Ako ang masusunod dito. Ipaglalaban kita. Iyon na nga ang problema, Alon, sabi ni Hiraya. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Palagi mo na lang akong kailangang ipaglaban. Palagi na lang akong dahilan ng gulo. Hindi ka ba napapagod? Natigilan si Alon. Anong ibig mong sabihin? Pagod na ako, Alon. Pagod na akong patunayan ang sarili ko sa mga taong ayaw naman sa akin. Pagod na akong magsuot ng mga damit na hindi naman ako komportable. Pagod na akong makaramdam na isa akong pagkakamali. Tumayo si Hiraya at lumapit sa bintana, nakatingin sa madilim na hardin sa labas. Ang tanging gusto ko lang ay isang tahimik na buhay para kay Sinag. Isang buhay kung saan hindi siya huhusgahan dahil sa kung sino ang nanay niya. Mabibigay ko sa inyo yon, giit ni Elon, tumayo rin at lumapit sa kanya. Ako ang bahala sa lahat. Hindi mo naiintindihan. Bahagyang tumaas ang boses ni Hiraya.
puno ng pighati. Bakit ba ang hirap mong intindihin na ginagawa ko to para sa'yo? Hinawakan ni Alon ang kanyang mga balikat. Ang kanyang pagtitimpi ay nauubos na. Humarap sa kanya si Hiraya, ang mga mata ay puno ng sakit. Hindi! Ginagawa mo to para sa sarili mo. Para sa konsensya mo. Para mabuo ang imahe ng isang perpektong pamilya na gusto ng lahat. Pero hindi tayo perpekto, Alon. At hinding-hindi tayo magiging perpekto. Ang mga salita ni Hiraya ay tumama kay Alon ng mas masakit kaysa sa isang sampal. Sa sobrang galit at frustration, nabitawan niya ang isang salitang pagsisisihan niya. Kahit kailan talaga, ang kitid ng utak mo. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Nakita ni Alon ang sakit sa mga mata ni Hiraya. At sa isang iglap, gusto niyang bawiin ang lahat. Ngunit huli na. Ang pinsala ay nagawa na. Tumalikod si Hiraya. Salamat sa pagpapaalala kung sino lang ako. Bulong niya. Nang gabing iyon, hindi natulog si Alon sa kwarto nila. Natulog siya sa isang guest room sa kabilang dulo ng mansyon para bigyan sila ng espasyo at para bigyan ang sarili ng pagkakataong mag-isip. Ngunit ang espasyong iyon ay isang malaking pagkakamali. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Sinag, dahan-dahang nag-impake si Hiraya. Ang kanyang mga galaw ay tahimik at desidido. Isinilid niya sa isang maliit na bag ang iilang damit nila ni Sinag. Kasama ang paboritong kotseng kahoy nito. Tiningnan niya ang mga mamahaling damit at nanahati at alahas na ibinigay ni Alon. Iniwan niya ang lahat ng iyon. Kumuha siya ng isang piraso ng stationery mula sa desk. Nagsimula siyang magsulat. Ngunit ano ang sasabihin niya? Paano niya isusulat ang bigat ng 7 taon at ang sakit ng ilang araw sa isang piraso ng papel? Sa huli, isang salita lang ang naisulat niya. Patawad. Dahan-dahan niyang inilapag ang sulat sa ibabaw ng unan ni Alon. Hinalikan niya sa noo ang natutulog na si Sinag. Binuhat ito ng maingat at lumabas ng silid. Ginamit niya ang hagdanan ng mga katulong sa likod. 100 na kabisado niya mula sa kanyang nakaraan. Tahimik siyang nakalabas ng mansyon. Walang nakakita. Walang nakapansin. Sa pangalawang pagkakataon sa kanyang buhay, tumakas siya mula sa Villa Alon. Dala-dala ang kanyang anak at ang durog niyang puso. Nagising si Alon nang ang sikat ng araw ay tumatama na sa kanyang mukha. Masakit ang kanyang ulo. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Hiraya. Kailangan niyang humingi ng tawad. Mali siya. Maling-mali siya kagabi. Mabilis siyang bumangon at naglakad pabalik sa kanilang silid. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Hiraya! Ang silid ay tahimik at walang laman. Ang kama ay perpektong naayos. Ang mga damit na ibinigay niya ay nakatupi sa ibabaw ng upuan. Ang mga laruang binili niya para kay Sinag ay nasa isang sulok, ngunit wala sila. Isang pakiramdam ng matinding kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa kama. At doon, sa ibabaw ng kanyang unan, nakita niya ang isang piraso ng papel. Kinuha niya ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuksan niya. Patawad. Isang salita lang. Ngunit ang bigat nito ay parang 1,000 kutsilyo na sabay-sabay tumusok sa kanyang puso. Nabitawan niya ang sulat. Lumuhod siya sa gilid ng kama. Ang malaki at malakas na si Alon del Mar ay napaluhod sa harap ng isang walang lamang silid.
Nawala na naman sila. Ngunit sa pagkakataong ito, mas masakit. Dahil sa pagkakataong ito, alam niyang kasalanan niya ang lahat. Ang unang reaksyon ni Alon ay purong galit. Galit sa sarili. Galit kay Hiraya sa muling pag-alis nito. At isang matinding galit na nakatuon sa isang tao. Bumaba siya ng hagdanan na parang isang bagyo. Ang bawat hakbang ay umieko sa katahimikan ng mansyon. Hindi niya pinansin ang mga nagtatakang tingin ng mga kasambahay. Isa lang ang kanyang sadya, ang opisina ng kanyang ina. Binuksan niya ang pinto nang walang katok. Naroon si Senyora Beatriz del Mar, kalmadong nakaupo sa kanyang desk. Nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng kape na para bang isang normal na umaga lang. Nasaan sila? Tanong ni Alon. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bagsik. Tumingin sa kanya ang kanyang ina. Ibinaba ang tasa ng kape. Sino ang tinutukoy mo, anak? Wag ka nang magkunwari, ma. Sigaw ni Alon. Hindi na napigilan ang sarili. Hinampas niya ang mesa. Alam kong may kinalaman ka dito. Tinulungan mo siyang umalis. Hindi ba? Binigyan mo siya ng pera. Tinakot. Anong ginawa mo? Hindi natinag ang senyora. Kalmado pa rin itong tumingin sa kanya. Bakit mo ako sinisisi? Baka naman umalis siya dahil sa'yo. Narinig ko ang pagtatalo ninyo kagabi. Tinawag mo siyang makitid ang utak. Isang bagay na alam nating pareho na hindi totoo. Natigilan si Alon. Paano mo? Naririnig ko ang lahat sa pamamahay na ito, Alon. Sabi ng kanyang ina, na tumayo at lumapit sa bintana. At nakikita ko ang lahat. Nakita ko kung paano mo siya ipinahiya sa harap ni Lino. Nakita ko kung paano mo sinubukang kontrolin ang buhay niya. At nakita ko kung paano siya unti-unting nalanta sa lugar na ito. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang mga salamin na ipinapakita sa kanya ang kanyang mga pagkakamali. Pero ang galit sa loob niya ay naghahanap pa rin ng mapagbubuntunan. Kaya tinulungan mo siya, akusa niya. Para mawala na ang kahihiyan sa pamilya natin. Humarap sa kanya si Beatriz del Mar. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ni Alon ang isang bagay na kakaiba sa mga mata nito. Hindi ang malamig na pagtitiis. Hindi ang mapagmataas na tindig. Nakita niya ang pighati. Oo, mahinang pag-amin nito. Tinulungan ko siya. Noon. Napakunot ang noo ni Alon. Anong ibig mong sabihin? Humakbang palapit ang kanyang ina. 7 taon na ang nakalipas, Alon. Sa mismong opisina na ito. Pumasok si Hiraya sa opisina. Nakayuko. Ang mga kamay ay pinaglalaruan sa kaba. Ilang araw na siyang nakakaramdam ng pagkahilo. Ilang araw na rin siyang hindi dinadatnan. At sa loob-loob niya, may isang takot at isang pag-asa na namumuo. Nakaupo si Senyora del Mar sa kanyang desk. Seryoso ang mukha. Alam kong may namamagitan sa inyo ng anak ko. Diretsahang sabi nito. Hindi ako bulag, Hiraya. Hindi nakasagot si Hiraya. Mahal mo ba siya? Tanong ng matanda. Ang tanong ay hindi mapanghusga, kundi simpleng pag-usisa. Tumango si Hiraya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo. Opo. At sa tingin mo, mahal ka rin niya? Muling tumango si Hiraya. Sana po. Huminga ng malalim si Beatriz. Si Alon, matigas ang ulo niya. Mapagmataas. Hindi pa siya handa para sa isang seryosong relasyon. Palalakihin ka niya sa kanyang palad, oo. Ibubuhos niya sa'yo ang lahat ng luho, pero hindi ka niya pakikinggan. Kokontrolin ka niya.
At sa huli, sasaktan ka lang niya. Tumingin ang senyora sa labas ng bintana. Nakikita ko ang sarili ko sa iyo, Hiraya. Noong una kong nakilala ang ama ni Alon. Akala ko, sapat na ang pag-ibig. Pero sa mundo namin, hindi. Kakainin ka ng buo ng mundong ito. Kumuha ito ng isang passbook mula sa drawer. Inilapag niya ito sa mesa. Umalis ka na, sabi nito. Habang maaga pa. Habang kaya mo pang buuin ang sarili mo. Gamitin mo itong pera para magsimula ng bagong buhay. Isang buhay na malayo sa kanya. Malayo sa pamilyang ito. Ito ang pinakamagandang maibibigay ko sa iyo at sa anak ko. Ginawa ko yon hindi dahil sa galit ako sa kanya. Sabi ni Beatrice, ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon. Ginawa ko yon dahil nakita ko na sasaktan ka lang niya noon, Alon. At sasaktan ka niya dahil hindi mo pa alam kung paano magmahal ng tama. Gusto ko siyang iligtas mula sa'yo. Hindi makapaniwala si Alon sa kanyang mga narinig. Ang ina na palagi niyang inaakalang kontrabida sa kwento nila ay ang taong sinubukang protektahan silang dalawa. Ang buong pundasyon ng kanyang galit ay gumuho. Pero hindi ko alam. Dagdag ng kanyang ina, ang mga luha ay tuluyan ng tumulo. Hindi ko alam na buntis na pala siya noon. Kung nalaman ko lang, Alon, kung nalaman ko lang, hinding-hindi ko siya hahayaang umalis. Lumapit si Beatrice sa isang nakatagong safe sa likod ng isang painting. Binuksan niya ito at kinuha ang parehong passbook na ipinakita niya kay Hiraya noon. Ipinabalik niya ito sa akin 1 linggo matapos siyang umalis. Sa pamamagitan ng isang kaibigan. Hindi niya ginalaw ni 1 sentimo. At may kasama itong isang maikling sulat. Inabot niya ang isang lumang piraso ng papel kay Alon. Senyora, salamat po sa lahat. Pero hindi ko po kailangan ng pera. Ang kailangan ko lang po ay ang anak ko. Alagaan niyo po si Alon. Napaupo si Alon. Ang lahat ng impormasyon ay masyadong mabigat. Ang kanyang ina. Ang pag-alis ni Hiraya. Ang kanyang sariling pagkabulag. Napagtanto niya na ang kwento ay hindi lang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa 2 babae na parehong nagmahal sa kanya sa kanilang sariling paraan. Tumingala siya sa kanyang ina. Isang bagong pag-unawa ang nabuo sa kanyang puso. Pero ngayon, umalis na naman siya. At kasalanan ko na to, sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko na alam kung saan siya hahanapin. Sinubukan kong tawagan si Lino, pero hindi niya sinasagot. Tumingin sa kanya ang kanyang ina. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. May isang lugar pa, Alon. Isang lugar na minsan niyang ikinuwento sa akin noong nag-uusap pa kami. Ang lugar kung saan siya lumaki. Ang lugar na tinatawag niyang tunay niyang tahanan. Biglang nagkaroon ng pag-asa sa mga mata ni Alon. Tumayo siya. Alam ko na kung nasaan siya, sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang bagong klase ng determinasyon. Isang determinasyon na binuo mula sa pag-unawa at pagsisisi. At sa pagkakataong ito, gagawin ko ang tama. Ang baryo ng San Isidro ay isang maliit na paraiso na nakatago sa isang baybayin, malayo sa ingay at gulo ng Maynila. Ang hangin dito ay amoy dagat at ang mga tao ay may mga ngiting kasing init ng araw. Dito lumaki si Hiraya. At dito siya bumalik para muling buuin ang kanyang sarili. Sa isang maliit na bahay kubo na pag-aari ng isang malayong kamag-anak, sinubukan nina Hiraya at Sinag na magsimulang muli.
Sa umaga, tinutulungan niya ang mga mangingisda sa pag-aayos ng kanilang mga lambat. Sa hapon, naglalaro sila ni Sinag sa dalampasigan. Gumagawa ng mga kastilyong buhangin na tinatangay lang din ng mga alon. Payapa, ngunit bawat gabi, kapag nakatulog na si Sinag, umuupo si Hiraya sa may bintana, nakikinig sa mga alon at iniisip si Alon. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ngayon may kasama na itong pangungulila. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanila. Napatingala si Hiraya. Nakatayo sa kanyang harapan si Alon. Ngunit hindi ito ang Alon na CEO na nakasuot ng mamahaling suit. Ang suot niya ay isang simpleng puting t-shirt at pantalon. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo dahil sa hangin. At ang kanyang mga mata, wala na ang pagmamataas at galit. Ang naroon ay isang malalim na kalungkutan at pagsisisi. "Mama, si Tito Alon!" masayang sabi ni Sinag. Hindi nakapagsalita si Hiraya. Ang puso niya ay sabay na tumatalon sa tuwa at lumulubog sa takot. Paano mo kami nahanap?" "Sinabi sa akin ni Mama," sagot ni Alon. Ang kanyang boses ay mahina. "Hiraya, wala ako dito para kunin kayo. Wala ako dito para pilitin ka. Nandito lang ako para sa isang bagay." Humakbang siya palapit, ngunit huminto nang makita ang pag-atras ni Hiraya. "Nandito ako para humingi ng tawad," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. "Patawarin mo ako sa lahat. Sa pagiging makasarili ko. Sa hindi ko pakikinig. Sa pagiging duwag ko. Sa salitang binitawan ko na sumakit sa'yo. Patawad, Hiraya. Maling-mali ako." Tumingin siya kay Sinag, na ngayon ay nagtatago sa likod ni Hiraya. "At patawad, anak. Hindi ko nabigay sa'yo ang amang nararapat para sa'yo." Ang pag-amin na yon, ang kahinaan na ipinakita niya, ang bumyak sa pader na itinayo ni Hiraya sa paligid ng kanyang puso. Nakita niya ngayon hindi ang CEO, kundi ang lalaking minahal niya. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan ng dalampasigan. "Kaya pala nandito ka. Nagtatago kasama ang magnanakaw na yan." Napalingon silang lahat. Nakatayo sa di kalayuan, ang muka ay puno ng galit at kabaliwan, ay si Clara. Paano siya nakasunod dito? "Clara, anong ginagawa mo dito? Umalis ka!" sigaw ni Alon. Agad na inilagay ang sarili sa pagitan nito at ng kanyang mag-ina. "Umalis? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo sa akin?" Tumawa si Clara ng walang saya. "Inagaw niya ang dapat na sa akin. Ang buhay ko. Ang pangalan. Ang lahat." Nagsimula itong maglakad palapit. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Alon, kundi kay Hiraya. "Dahil sa'yo, kinansela ng pamilya ko ang suporta nila sa akin. Itinakwil ako. Dahil sa kahihiyang idinulot mo." "Wala siyang kasalanan, Clara. Ako ang may kasalanan," sabi ni Alon. Ngunit hindi na nakikinig si Clara. Ang kanyang isip ay nasa bingit na ng kabaliwan. Sa tabi ng lugar kung saan sila nakatayo, may isang lumang bangka na inaayos. Sa tabi nito, may isang giya na gawa sa kawayan at kahoy. Nakasandal sa isang poste, isang pansamantalang istruktura para sa pagkukumpuni. Nakita ni Sinag ang isang magandang kabibe malapit sa poste at tumakbo para kunin ito. "Sinag, huwag!" sigaw ni Hiraya.
Ngunit huli na. Sa isang kilos na puno ng desperasyon, itinulak ni Clara ang giya. Kung hindi ka mapapasa akin, dapat walang maging masaya. Sigaw niya. Ang mabigat na istruktura ay nagsimulang gumuho, pabagsak sa direksyon kung nasaan si Sinag. Parang huminto ang oras para kay Hiraya. Nakita niya ang lahat sa slow motion. Ang gumuguhong kahoy, ang takot sa mukha ni Sinag, at ang sarili niyang hindi makagalaw sa sobrang pagkasindak. Ngunit may isang taong kumilos. Si Alon. Sa isang iglap, tumakbo siya, nang mas mabilis kaysa dati. Hindi patungo sa kaligtasan, kundi patungo sa panganib. Sinag! Sumigaw siya habang niyayakap ang kanyang anak. Ginagamit ang sarili niyang likod bilang panangga mula sa bumabagsak na mga kahoy. Isang malakas na kalabog ang umaling-awngaw sa buong dalampasigan. Alon! Sigaw ni Hiraya. Nang mawala ang alikabok, nakita niya si Alon na nakaluhod sa buhangin. Mahigpit na yakap-yakap si Sinag na hindi nasaktan. Ngunit ang braso at likod ni Alon ay may malaking sugat. At ang dugo ay nagsisimulang dumaloy. Bumabakat sa kanyang puting damit. Ang mga mangingisda sa paligid ay mabilis na tumakbo para tumulong, habang ang iba ay hinawakan na si Clara, na ngayon ay parang isang estatwang natulala sa kanyang ginawa. Nilapitan ni Hiraya ang mag-ama. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Inalis niya si Sinag mula sa yakap ni Alon. Okay ka lang, anak? Tanong niya. Sinusuri ang bawat parte ng katawan nito. Okay lang po, Mama. Si Tito Alon po. Tinakpan niya ako. Tumingin si Hiraya kay Alon, na ngayon ay pilit na tumatayo, iniinda ang sakit. Ang mga mata nila ay nagtama. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng takot, lahat ng pag-aalinlangan. Ang nakita lang niya ay isang pagmamahal na handang magsakripisyo. Isang pag-ibig na napatunayan hindi sa salita, kundi sa gawa. Matapos gamutin ng isang lokal na manggagamot ang sugat ni Alon, umupo sila sa dalampasigan habang papalubog na ang araw. Si Sinag ay nakatulog na sa kandungan ni Hiraya. Salamat, Alon, bulong ni Hiraya. Iniligtas mo ang anak ko. Anak natin, pagtatama ni Alon. Ang kanyang boses ay mahina. Tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na mas maliwanag pa kaysa sa papalubog na araw. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng damo sa buhanginan at mabilis itong pinilipit para maging isang maliit na singsing. Hindi ito diamante, hindi ito ginto. Ngunit para kay Hiraya, ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Lumuhod si Alon sa buhangin, sa harap nilang mag-ina, iniinda ang sakit sa kanyang braso. Hiraya, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Hayaan mo akong buuin muli ang pamilya natin. Sa ilalim ng papalubog na araw na nagpipinta sa kalangitan ng kulay kahel at rosas, isang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Hiraya. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng ginhawa. Isang luha na naghugas sa lahat ng sakit at takot na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Tumingin siya sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Hawak-hawak ang isang singsing na gawa sa damo. Nakita niya ang kanyang nakaraan, ang kanyang kasalukuyan, at ang kanyang hinaharap sa mga mata nito. Dahan-dahan, tumango siya. Oo, bulong niya.
Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng tunog ng mga alon. Oo, alon. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alon. Isang ngiti na tila nagpaliwanag sa buong dalampasigan. Maingat siyang tumayo at isinuot ang singsing na damo sa daliri ni Hiraya. Perpekto. Nagising si Sinag sa kalagitnaan ng sandaling iyon. Nang makita niya ang singsing sa daliri ng kanyang ina at ang ngiti sa muka ng dalawa, naintindihan niya. Yehey! Magiging family na tayo? Sigaw nito at yumakap sa mga binti ng kanyang mga magulang. Niyakap nilang tatlo ang isa't isa. Isang buo at masayang pamilya sa wakas. Sa gitna ng buhanginan na naging saksi sa kanilang huling pagsubok. Hindi sila nagkaroon ng isang grandeng kasal sa isang mamahaling simbahan. Sa halip, pinili nila ang isang simple ngunit taimtim na seremonya sa mismong dalampasigan ng San Isidro, kung saan nagsimula ang lahat. Ang mga mangingisda at ang kanilang mga pamilya ang kanilang mga bisita. Ang dekorasyon ay mga bulaklak na pinitas lang sa mga hardin at mga parol na gawa sa papel. Si Hiraya ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida, habang si Alon ay nakasuot ng puting polo at linen na pantalon. Ang pinakahindi inaasahang bisita ay si Senyora Beatriz del Mar. Dumating itong mag-isa, nakasuot ng isang simpleng bestida, walang bakas ng karangyaan o pagmamataas. Habang naghahanda si Hiraya sa loob ng bahay kubo, lumapit ito sa kanya. Hiraya, sabi nito. Ang boses ay mahina. Wala akong karapatang humingi ng tawad pero patawarin mo sana ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Tumingin si Hiraya sa ina ng lalaking mahal niya. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong pagsisisi na nakita niya kay Alon. Tapos na po yon, sagot ni Hiraya. At sa isang kilos na ikinagulat nilang dalawa, niyakap niya ang matanda. Naramdaman ni Hiraya ang paninigas ng katawan ni Beatriz bago ito dahan-dahang yumakap pabalik. Isang yakap na naghilom sa mga sugat ng nakaraan. Mula ngayon, mama na rin ang itatawag ko sa'yo, bulong ni Hiraya. Ang kasal ay puno ng tawanan at tunay na kaligayahan. Si Lino ay naroon, nagsilbing best man, na may tunay na ngiti sa mga labi. Si Sinag ang ring bearer, na may malaking ngiti habang naglalakad sa buhanginan. Nang sabihin nilang, I do, hindi ito sinabi sa harap ng isang mayaman na lipunan, kundi sa harap ng dagat, ng langit, at ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Hindi sila bumalik para manirahan sa Villa Alon. Ibinenta ni Alon ang ilang ari-arian niya at namuhunan sa isang bagay na mas mahalaga. Bumalik sila sa probinsya ng Talavera, ngunit hindi sa maliit na apartment ni Hiraya. Bumili sila ng isang katamtamang laking bahay na may malawak na hardin kung saan maaaring magtakbuhan si Sinag. At ang Tahanan Cafe? Pinalaki nila ito. Hindi ito naging isang malaking franchise, ngunit isang lugar na mas naging mainit at kaaya-aya. Si Alon, gamit ang kanyang kaalaman sa negosyo, ang namamahala sa likod, habang si Hiraya pa na rin ang puso ng cafe, personal na inaasikaso ang mga customer. Ang kanyang ngiti ang pinakamagandang palamuti sa lugar. Isang hapon, ilang buwan matapos ang kanilang kasal, abala sila sa cafe. Si Alon ay nasa counter, sinusubukang matutunan ang paggamit ng espresso machine. Si Hiraya ay nagpupunas ng mga mesa.
Si Sinag naman ay masayang naglalaro sa isang sulok kasama ang bago niyang kaibigan. Isang customer ang lumapit kay Hiraya. Alam niyo po, kayo ang paborito kong love story dito sa bayan, sabi ng matandang babae. Ngumiti si Hiraya. Tumingin siya sa kanyang asawa, na ngayon ay puno ng tsokolate sa muka dahil sa pag-eeksperimento sa isang bagong inumin. Tumingin siya sa kanyang anak, na tumatawa ng malakas. Salamat po, sagot niya. Paborito ko rin po ito. Nang magsara na sila ng cafe ng gabing iyon, umupo silang dalawa sa labas, nakatingin sa mga bituin. Ipinatong ni Hiraya ang kanyang ulo sa balikat ni Alon. Masaya ka ba? Tanong ni Alon. Sobra, sagot ni Hiraya. Dati, ang pangarap ko lang ay ang makita ang bunga ng aking mga pangarap. Hiraya. Pero hindi ko akalain na ang pinakamatamis na bunga pala ay hindi isang bagay, kundi isang pakiramdam. Hinawakan ni Alon ang kanyang kamay. Ang singsing na damo ay matagal nang napalitan ng isang simple ngunit eleganteng singsing, ngunit ang alaala nito ay mananatili magpakailanman. Dito, bulong ni Alon, hinigpitan ang hawak sa kamay ni Hiraya. Dito ang ating tahanan, at sa ilalim ng tahimik na kalangitan, sa isang maliit na bayan, sa harap ng isang maliit na kafe, natagpuan ng CEO at ng dati niyang kasambahay ang kanilang tunay na yaman. Hindi sa pera o kapangyarihan, kundi sa isang pag-ibig na sinubok ng panahon, pinatatag ng sakripisyo, at binuo sa loob ng isang tahanang puno ng kapayapaan at pag-unawa. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-iibigan ni Alon at Hiraya. Isang kwentong nagturo sa atin na ang tunay na tahanan ay hindi matatagpuan sa isang mansyon o sa isang magarang lugar, kundi sa puso ng taong mahal mo. Ang aral ng kwentong ito ay simple lamang. Ang pagpapatawad ay ang susi sa paghilom, at ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko, gaano man kalaki ang mga alon na kailangang harapin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon ang kanilang paglalakbay. Kung meron kayong mga komento o saloobin tungkol sa kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at magtagbampo na subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Love Kilig TV.